Sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong ni Roland si Nightingale. Wala bang nagturo sa iyo tungkol sa paggalang sa Maharlika? Pagbibiro niya, naaalala kung gaano kaseryoso si Nightingale noong unang pagkikita nila. Walang kupas, tumayo si Nightingale at binigyan siya ng tamang paggalang, ngunit alam niyang si Roland ay hindi iniintindi ang pagiging formal masyado na pag-uugali. Nabigla si Roland sa tila nauunawaan siya ni Nightingale. Si Roland ay naglabas ng malalim na buntong hininga, ang kanyang tingin ay nasa plato ng kalahating pagkain patungo sa nagugutom na ekspresyon ni Nightingale. Kung ikaw ay nagugutom, kainin mo na ang lahat ng pagkain. Maaari akong mag-utos palagi sa kusina na maghanda ng iba pa. Nagliwanag ang mga mata ni Nightingale sa pagbanggit ng pagkain, at sabik niyang kinuha ang natitirang mga piraso ng tinapay at itlog. Habang kinakain niya ang pagkain, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang iniisip mo? May kukunin ka ba? Inaakala ni Nightingale na nag-iisip si Roland na gagawa siya ng malamig na inumin. Ang mga labi ni Roland ay kumibot ng may ngiti habang sinusulyapan niya ang note na nakabukas sa mesa at sinabi kay Nightingale na may plano siyang gumawa ng iced cheese. Nanlaki ang mga mata ni Nightingale sa pananabik sa pagbanggit ng isang bagong culinary adventure. Naging magulo ang pag-iisip ni Roland habang iniisip ang susunod niyang gagawin. Bagamat alam niyang hindi niya kaaway si Nightingale, hindi pa niya ito lubos na mapagkakatiwalaan sa kakaunting impormasyon tungkol sa kanya. Hindi niya maaaring ibunyag ang lahat ng nalalaman niya. Ipinagpatuloy niya ang paggawa sa kanyang draft para sa susunod na proyekto, ang mga baril. Hindi tulad ng steam engine, ang mga baril ay hindi nangangailangan ng mas maraming teknolohikal na pag-unawa, ngunit maaari itong maging lubhang mapanganib sa mga maling kamay. Alam ni Roland na hindi niya pwedeng ipakita ang mga pamamaraan ng pagmamanufacture nito. Nagulat si Roland sa kanyang bagong natuklasan, na nagdulot sa kanya na may parehong pagka-excite at pangangamba. Lumilitaw na ang mga Maharlika ay gumagamit ng alinman sa isang mahalagang sangkap sa paggawa ng polbora upang palamigin ang kanilang mga inumin, at ang masaklap, ay binigyan nila ito ng eleganteng pangalan na Ison. Ibinaling ni Roland ang kanyang tingin patungo kay Nightingale, napukaw ang kanyang pagkamausisa tungkol sa Witch Association. Sa isang tentative na boses, tinanong ni Roland kung ang asosasyon ay nagsasanay din ng mga assassin, na iniisip kung may iba pa na katulad ni Nightingale na katulad na ginagawa niya. Sa sandaling binanggit niya ang asosasyon, ang ekspresyon ni Nightingale ay naging malungkot, at hininaan niya ang kanyang boses. Sinabi kay Roland na sila ay isang kaawa-awang grupo ng mga tao na nagsama-sama dahil sa pangangailangan. Sumama siya sa kanila 2 taon na ang nakakalipas na naghahanap ng kanlungan at isang lugar na mabibilangan. Ang sunod na tanong ni Roland ay isang tanong na nag-aalangan siyang itanong, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung nagtrabaho ba si Nightingale sa sinumang nauna sa kanya. Tinanong niya kung payag ba ang iba na kunin niya ang mga witches na tulad niya. Ang mood ni Nightingale ay nagbago, at siya ay naging mas tahimik, ang kanyang mga mata ay nalulumbay habang nagsasalita. Pinanggit niya na siya ay patay na sana kung hindi siya naging kapaki-pakinabang ngunit hindi na siya nagdetalye pa. Hinikayat siya ni Roland na ipagpatuloy. Isang nerbiyos na ngiti ang pinakawalan ni Nightingale, sa kanyang hindi komportableng nararamdaman. Ayaw niyang pag-usapan ang kanyang nakaraan ngunit tiniyak niya kay Roland na hindi siya nagtrabaho para sa sinuman sa nakalipas na 5 taon at naiintindihan niya ang mga alalahanin nito. Pagkatapos ng 5 mahabang araw ng pagsusumikap, sa wakas ay natapos ni Roland ang unang flintlock. Ang baril ay isang tunay na kahangahangang pagkagawa, ngunit alam niya na ang tunay na hamon ay nasa hinaharap. Nilalayo ni Roland na gamitin ang kanyang steam engine para makapag-mass produce ng mga pyesa at barrels na kailangan para sa mga baril, ngunit sa ilang araw, maliwanag na ang makina ay hindi sapat sa paggawa. Ang lahat ng iba pa ay kailangang gawin sa pamamagitan ng kamay at lakas, na nagpapabagal ng malaki sa proseso ng produksyon. Sa kanyang pag-iisip, nakalkula niya na maaari lamang siyang makagawa ng 4 na flintlock sa kasalukuyang estado. Bago pa dumating ang buwan ng mga demonyo, ipinagmamalaki ni Roland ang kanyang pinakabagong imbensyon, nanlaki ang mga mata ni Carter sa pagkamausisa. Hindi niya maiwasang mamangha sa kakaiba at hindi pamilyar na anyo ng sandata, nagtataka kung paano ito maaaring tumayo laban sa mga demon monsters. Simpleng ngunit nakakagulat ang sagot ni Roland.
Pinlano niyang piliin ang mga pinakamahuhusay na hunters sa border town at bumuo ng isang dalubhasang pangkat na ang pangunahing sandata ay ang mga flintlock. Sa pagbanggit sa mga hunters, napakunot ang noo ni Carter sa pagkalito. Bakit ang mga hunters at hindi ang patrol squad, tanong niya. Saglit na nag-alinlangan si Roland, ang mga alaala ng kamakailang pakikibaka ng patrol squad ay nag-flash sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya sigurado kung kaya ng patrol squad gamitin ng epektibo ang kanyang bagong imbensyon. Kalaunan ng gabing iyon, habang ang miyembro ng patrol squad na si Brian ay tumatakbo sa kanyang buhay laban sa kaaway sa madilim at maruming imburnal sa ilalim ng kastilyo ni Roland, umalangaw sa makitid na lagusan ang kalansing ng mga espada habang nakikipaglaban siya sa taong may peklat sa mukha na nagbabanta sa kanya, na may katulad sa nangyari sa kanyang dating squadmate, na si Grey Dog. Sa kabila ng panganib, determinado si Brian na hindi hahayaang makapasok ang kaaway sa kastilyo at saktan ang kanyang bayan. Hindi niya hahayaan ang mga taong ito, na ipinadala ng Chengdu Stronghold, na magdulot ng sakuna sa border town. Si Brian ay sumugod, ngunit nang malapit na niyang bigyan ito ng huling hampas, isa pang kaaway ang lumitaw mula sa mga anino at bumulusok ang isang punyal sa katawan ni Brian, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sakit. Sa bawat sandali na lumilipas, lalong lumalala ang sitwasyon sa imburnal. Dumating ang sunod-sunod na patrol, na iginuhit ng mga tunog ng scuffle, hanggang sa natipon ng isang maliit na hukbo. Sa kabila ng matinding sakit na dumadaloy sa kanyang katawan, alam ni Brian na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa nanginginig na hininga, hinila niya ang punyal mula sa kanyang sugat at inihagis ito sa pinakamalapit na torch. Ang imburnal ay nahulog sa kadiliman ng ilang iglap, ang tanging tunog ay ang pagsirit ng mga apoy na naapula at ang mga gulat na sigaw ng mga nagpapatrol. Napabalikwas si Brian sa isang silid, nang hihina ang katawan niya sa sakit ng sugat ng punyal. Alam niya na ito ang lugar na pinupuntirya ng kaaway, at kung wala ang mahahalagang supply na nakaimbak dito, ang border town ay maiiwan na walang pagpipilian kundi tumakas patungo sa kuta ng Chengdu. Pinigyan sila ni Roland ng napakaraming pag-asa at pag-unlad, at determinado si Brian na protektahan ang lahat ng ito. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng may nakakabinging kalabog. Hinawakan si Brian sa kanyang kwelyo at ibinagsak sa lupa, na naglagay sa kanyang masamang kapalaran. Ngunit nang malapit na ang mga nanghihimasok para sa pagpatay, bumaba si Nightingale mula sa mga rafters na may nakakasamang ngiti. Sa kanyang hindi makitang paggalaw, madali niyang itinumba ang mga kaaway, iniwan silang nakahandusay sa lupa. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagbigay ng malungkot na liwanag sa silid, kung saan pinagmamasdan ni Carter ang resulta ng brutal na pag-atake. Nagkalat ang 8 bangkay sa paligid ng silid, 7 sa mga ito ay pag-aari ng mga dating miyembro ng patrol squad ng border town. Ang huli ay isang hindi kilalang salarin. Sa opisina ni Roland, ang batang prinsipe, na nakaupo sa galit dahil sa walang habas na pagsalakay sa kanyang kastilyo, ay tumingin kay Nightingale at nagpasalamat sa kanyang oras na intervention. Nang dahil sa kanyang babala, maaaring kabilang siya sa mga napatay. Napangiti ang bihasang witch, tiniyak sa kanya na kahit wala siya, ang mga nanghihimasok ay hindi makakapantay kay Anna. Ang galit ni Roland ay napalitan ng ngiti, habang inaalok niya si Nightingale ng isang posisyon bilang kanyang personal shadow guard, na nangangako ng malaking sweldo ng 2 gold royal bawat buwan at iba pang magagandang benepisyo. Si Nightingale ay nag-alinlangan, ang kanyang puso ay napunit sa pagitan ng katapatan sa kanyang mga kapwa-kapatid na babae sa Witch Association at ang pangako na isang bagong buhay na walang paghihigpit. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nanindigan siya at tumanggi at hindi iiwan ang kanyang mga kasama. Si Roland ay humanga sa hindi natitinag na commitment ni Nightingale. Si Roland ay nagpaabot ng isang magandang alok. Nakiusap siya sa kanya na tipunin ang kanyang mga kapatid na babae at dalhin sila sa border town, kung saan pinangangasiwaan niya ang muling pagtatayo ng komunidad sa pamamagitan ng kanyang mapagbantay na mata at matatag na pamumuno. Nangako si Roland na magbibigay ng ligtas na kanlungan kung saan maaaring gumala ang mga witches sa bayan ng walang takot sa diskriminasyon. Labis na naantig si Nightingale sa walang patid na pag-aalok ni Roland, ngunit nanatili siyang nag-aalinlangan sa mga kakayahan nito. Iginiit niya na kailangan niyang masaksihan mismo ang tagumpay ni Roland bago ipagkatiwala sa kanya ang gawain.
Dahil sa kabiguan na i-recruit si Nightingale, si Roland ay determinado sa kanyang layunin. Tinanong ni Roland kung matagumpay na naihatid ni Nightingale si Noah ng ligtas. Ngunit ang nangyari, si Noah ay naatasan na gamutin ng isang lalaking puno ng dugo, isang gawain na nagpanginig at pagkatakot ni Noah. Nagtanong si Roland, gustong malaman ang pananaw ni Nightingale sa insidente. Matapos maingat na isaalang-alang ang mga detalye ng kaganapan, pinayuhan ni Nightingale si Roland na malamang na hindi ito konektado sa kanyang mga kapatid. Naniniwala siya na ito ay gawa ng isang amateur schemer. Hindi tulad ng Sanay at Tusong Madtyra, dalawang sospek ang nahuli ng buhay. Tiniyak ni Nightingale kay Roland na malapit na niyang makuha ang mga sagot na hinahanap niya. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!